Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para po sa ating daily devotion, basahin po natin ang John chapter 3 verse 21. John chapter 3 verse 21. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. Ang Panginoon po magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa panibagong buhay na ito, sa panibagong linggo na aming haharapin. Salamat po sa kalayaan na pag-aralan ang inyong salita. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isip upang maintindihan namin ang aming maririnig at amin itong maisabuhay. Ito po ang aming dalangin, in Jesus' name. Amen. Nakakita na po ba kayo ng isang kriminal na hinahabol ng mga pulis? Marahil kung hindi ka pa nakakakita ng personal, ito ay madalas nating makita naman sa mga action movies. Ang mga pulis na humahabol sa mga nagkasala ay hindi tumitigil hanggat hindi nila nahuhuli ang mga ito. Gaya ng batas ng Diyos, ito ay mananatili and will keep on accusing the sinner until the sinner is brought to justice. Ang kamatayan ng tao can be considered our arresting officer that will bring us to the judgment seat of a holy God na nakakaalam ng lahat, maging ang lihim na kasalanan ng ating puso. Somehow, wala pong ibang patutunguhan ng isang kriminal na patuloy sa pagtakbo kahit na ang bawat direksyon na kanyang pupuntahan ay napapalibutan na ng kapulisan. Siya po ay eventually mahuhuli rin. The best thing that they can do is just to simply stop running, surrender at umasa sa awa ng hukom. It is also a mystery why sinners keep running away from God. Subalit ang katotohanan ay hindi tayo makakalayo. Hindi po tayo makakatakas because one day we will eventually die. At sa araw ng ating kamatayan, tayo ay haharap sa Diyos and God will judge every work as well as every secret thing, whether it is good or evil. Ang aking encouragement sa iyo, kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Kristo, ihinto mo na ang pagtakbo, isuko ang lahat at tanggapin ang awa ng hukom. In Psalm chapter 86 verse 5, it says that God is rich in mercy to all that call upon Him. Kung meron po tayong dapat itanong sa ating mga sarili bilang tugon sa ating narinig, ito ay ang tanong na, ako ba ay patuloy na umiiwas sa katotohanan that I need God's mercy? Itigil mo na ang pagtakbo, kaibigan. Tanggapin mo ang awa na ibinibigay ng Diyos. Nawa ay lumapit ka sa Kanya before it's too late. At kung ikaw naman ay Kristiyano na, are we earnestly praying for courage and also for an opportunity to share the gospel to someone who needs it? Let us pray. Aming Ama, please touch the hearts ng mga nakikinig na patuloy pa ring tumatakas away from you, that they will decide to surrender and accept your mercy and your amazing grace. And for us who profess that we are Christians, please give us the courage and the opportunity to share the gospel. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Nawa po tayo ay magkaroon ng isang maganda at makadiyos na araw. God bless you.